nakakaramdam ng kasarapan ay ito ay mabuti, ngunit ito ay sumasalungat sa mga kagustuhan ng ating Panginoon. Regalo kasi ng ating Panginoon ang ganitong pakiramdam sa mag-asawa lamang, ngunit hindi ito pinapahintulutan ng ating Panginoon na gawin sa hindi natin asawa. At napapansin ko rin sa mga magkasintahan na kahit na ang nakapaligid sa kanila ay sinasabihan sila na hindi sila compatible, ngunit dahil sa mapusok na laman, tila baga ang buong mundo ay umiikot na lang sa kanilang dalawa at nawawala na rin ang pagkilala nila sa sagradong gawain ng pagkikipagtalik na ang author ay ang ating Panginoong Diyos. Dito nagkakaroon ng pagkasira ng mga pamilya. Marami ang nagiging single mom, marami ang nagiging single dad, marami ang mga broken relationships dahil sa salitang sex. Ang pagpili sa lifetime partner ay ang pangalawang greatest decision sa iyong buhay. Siyempre una dito ang ating desisyon na magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. Hindi ito isang biro, mga kaibigan. Huwag nating pakinggan ang sinasabi ng mga tao na kailangan mo munang tikman bago mo ito bilhin. Ang katawan natin ay sagrado sa harapan ng Diyos. Unang Korinto 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaibigan, napakaliwanag na binabanggit ng banal na kasulatan na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, sagrado, at hindi ito basta-basta ginagamit sa mga immoral na mga bagay. Kaya naman ating purihin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Ito ang tatlong prinsipyo ng Biblia patungkol sa pagkikipagtalik. Number 1, harapin natin ang ating sexualidad na tayo ay marupok na kayang-kayang itong baguhin ng pita ng laman. Sa unang Korinto, mag-ingat kayo at baka tuloy ninyong sirain ang isa't isa. Kaibigan, tayo ay malaya sa lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang batid ng ating Panginoon, tayo ay maglingkod sa ating kapwa at huwag nating sisirain ang ating kapwa. Ipakita natin sa ating spiritual life ang ating pakipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos, sapagkat binabanggit sa banal na kasulatan sa unang 1-2 verse 16, ang mga bagay na ito ay sumundo, ang nais ng ating mga mata at ang kayabangan. 3-5, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pagkikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Kaibigan, lumayo tayo sa anumang klase ng kahalayan at tayo maging marangal hindi lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kundi sa ating mga asawa at sa mga wala pang mga asawa. Hilingin natin na i-preserve ng ating Panginoon ang kabanalan ng ating katawan hanggang sa tayo ay magkaroon din ng lifetime partner at hindi tayo mag-aasawa dahil sa pita ng laman, kundi gagawin natin ito bilang isang sagradong bagay na regalo ng ating Panginoong Diyos na may pagrespeto at paggalang sa ating mga asawa. Ngunit nakapaloob dito ang tukso ng paningin na binabanggit ng banal na kasulatan na pag tayo ay tumingin sa isang taong may pagnanasa ay tayo ay nagkasala na ng pagkikiapid. Tayo ay humiling ng kalakasan sa ating Panginoon na iwasan at takbuhan ang tukso. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ako ay may katangiang marupok at mabilis na matukso, ngunit naniniwala ako, Panginoon, na ako'y papaguhin ninyo at bibigyan ng kalakasan na takbuhan ang mga tukso ng buhay dahil nais ko po na magpasakop sa inyo at hilingin na ang iyong biyaya ang siyang mapasa akin. Pakalinisin ang aking pagkatao at tulungan na mamuhay sang-ayon sa inyong kagustuhan. Salamat, Panginoon, at patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.